Hoy, good morning Luzon, Visayas at Mindanao, ka-coffee. Hoy, kumakaway-kaway oh. Ang International Criminal Court kumakaway-kaway sa Pilipinas. Nako, kaya kinakabahan dito eh. Yung kampo ni Digong, itong sila Harry Roque, kinakabahan sila dito dahil yung mga panakot ni Trillanes mukhang nagkakatotoo. Bakit kanyo? Kasi daw, yung mga ilang mambabatas ka-coffee sabi nila, wini-welcome nila, ito na sa balitang yan ka-coffee yung mga house leaders po, mga leader po dyan sa Kamara, sa House of Representatives, wini-welcome nila yung possibility na magbago po yung isip ni Pangulong Bongbong Marcos sa usapin po ng International Criminal Court. Dalawa pinag-uusapan natin dyan ka-coffee Una, yung i-allow na mag-imbestiga itong ICC o i-serve itong warrant of arrest. Sabi daw, mid-year by June or July i-serve itong warrant of arrest kay Digong. Sa ilan pa pong mga involved dito, si Bato at si Albayalde. At iba pa po ng mga opisyalis po ng gobyerno. Yan yung first option natin. Mag-participate ang gobyerno ng Pilipinas dito sa pagsiserve ng arrest warrant. At yung pangalawa naman, ang muling pagsali ng gobyerno ng Pilipinas sa International Criminal Court. Rejoining ka-coffee. Mag-rejoin siya doon sa ICC dahil yung panahon ni Digong, kumalas tayo dyan sa ICC. So yun din yung dalawang tinitingnan. Bakit kanyo lumulutang itong usapin na to? Paano ang Department of Justice, nagsalita ang DOJ, sabi nila, naghahanda sila ng briefer para sa presidente. Para saan yung briefer? Diba? Bakit ka magsasagawa ng briefer kung wala kang intention na iba? Kung wala lang yan, bakit pa sasabihin ng DOJ yan? Bakit pa gagawin ng DOJ sa presidente yan? Magsasagawa yan ng briefer, mga legal options. Sinabi rin naman ng DOJ dyan, tinitingnan nila yung mga legal options na pwedeng pagpilian ng presidente sa oras po na i-serve na itong warrant of arrest o mag-issue na ng warrant of arrest or yung possible na pagsaling muli ng Pilipinas sa ICC. Nako, kaya maraming mga natatakot dito nagiging effective si Trillanes sa pagiging pananakot niya dito sa mga excuse me, tila nagiging effective si Trillanes sa pananakot niya dito sa mga Duterte, no? Yung kampo nila Digong, yan sila Harry Roque at si Senator Bato de la Rosa. Sige, dito muna tayo sa mga House of Representatives, dyan sa mga leader ng Kamara. Yan nasa balita yan ka-coffee. Yung possibility daw, ngay nothing is impossible. Posibleng magbago yung isip ng presidente, yung kanyang stance sa usapin po ng International Criminal Court. House leaders welcome possibility of PBBM changing mind on ICC. Sabi nga ng kampo ni Digong, yung mga DDS, subukan mo lang. Tatakbo kami ng EDSA. Yan yung panakot nila dyan. Subukan mo lang. Susunod-sunod nila yung maisog rally nila. Sige, tingnan natin kung you have the enough numbers. House leaders on Thursday expressed openness to the prospect of President Ferdinand Marcos Jr. reconsidering his stance on the International Criminal Court, echoing the sentiment that nothing is impossible. A press release from the House of Representatives said. Exactly. Nothing is impossible. Kaya sasabihin na naman ni Harry Roque, term niya dyan balentong Mag-iiba-iba na naman daw ng perception dito si Pangulong Bongbong Marcos. Okay na yan. Okay na. Sige, tawagin nyo na lang kung ano-ano yan. Magbalentong na yan, pero wag lang kayong mapwesto dyan. Kasi ayaw nyo tantanan si PBBM Excited kayo. Gusto nyo maupo Kaya kung ano-ano yung ginagawa nyo. Kung nandiyan dyan yung ICC, di kakambyo kayo dyan kahit papaano. Maghintay kasi kayo. 2028 yan. Hintayin ninyo. Panahon ninyo yan. President Marcos has consistently asserted that the Philippines has no intention of rejoining the ICC and will not cooperate with its investigation into the bloody drug war during the previous Duterte administration. That was last year, ka-coffee. Yan yung stance ng presidente. At sabi rin naman ng PCO, currently, yun pa rin po yung stance ng presidente. Pero, what if? Ito possibility ito hindi sana nanakot ka-coffee sa mga DDS na nakikinig sa atin What if, after the briefer, nakadepende sa DOJ yan what if after the briefer, mag-iba yung perception ng presidente? Nako, windang na naman ka-coffee ang mga DDS dyan Kasi marami naghihintay dito sa briefer Even yung ICC, di ba? Yung council ng ICC, sinasabi nila, depende yan sa magiging briefer ng DOJ. Actually, nabuhayan din ng ICC. Kasi kahit papano, nagkaroon ng ganitong openness. Actually, openness ito ka-coffee. Na parang, sige nga, tingnan natin. Doon kasi nakasarado ang libro close na dyan si PBBM We will not rejoin the ICC. We will not participate with any investigation of the ICC. Pero ngayon, willing ang presidente na makinig dito sa briefer ng DOJ. Kaya ikinagagalak din niya ng ICC. Kasi medyo nagiging open
Naku, kinakabahan tuloy ang mga DDS dyan. Ano kayang gagawin na naman nila dyan? Kaya nga sabi nila, subukan nyo lang daw. Paano ko subukan? Yari kayo dyan. However, reports that the Department of Justice was preparing a briefer for President Marcos on a potential ICC scenario have sparkled discussions about the administration's policy direction. Tanging presidente lang naman ka-coffee. Totoo naman yan. Sa usapin ng foreign policy, tanging presidente lang ang magdidesisyon dyan. Pero, ka-coffee depende sa advice yan na pumapasok sa kanya. Depende yan sa magiging resulta ng briefer. Siyempre, titimbangin nila yan Pros and cons Iwi-weigh nila yan Ano yung consequences and ano yung mga impact ng pagsali natin sa ICC. Again, depende yan sa briefer ng Department of Justice. Sa tingin ng DOJ feeling ko lang pakiramdam ko lang ito okay sa kanila na mag-join tayo ng ICC. Sa tingin ko lang ka-coffee hindi natin natitiyak yan, pero sa observation ko mukhang interested ang DOJ na mag-join dito sa ICC kasi pampatibay din yan ng imahe ng Pilipinas sa international community. 'Di ba? Dagdag points din yan kasi member tayo, signatory tayo diyan sa International Criminal Court. Kumbaga committed tayo para iwasan itong crimes against humanity na allegedly ito'y na commit ng panahon ni Digong, ng administrasyon ni Digong. Citing the significance of the DOJ briefer, Assistant Majority Leader and Manila 1st District Representative si Ernesto Ernix Dionisio said it will provide clarity on whether the Philippines should reconsider its participation in the ICC. Tama. Kaya ang tabayanan natin ka-coffee. Sana maging open, sana maging transparent ang DOJ dito. I-share sa publiko kung ano yung naging nilalaman o ano yung lalamanin ng kanilang briefer sa presidente, do usually kasi confidential yung ganyang matters pero hoping tayo, di ba, dahil ang line naman ngayon maging transparent sa publiko sa mga usapin na ito so hintay tayo ka-coffee ng update mula sa DOJ. Dionisio also reiterated his stance that there should be no fear of the ICC. Yung narrative na yon. Bakit ka matatakot sa ICC kung wala ka namang ginawang masama? Di ba? Bakit masamang mag-join sa ICC kung compliant naman tayo doon sa mga international agreements na dapat tayo sumusunod? 'Di ba? Valid yung punto ng congressman na ito, ng mambabatas na ito. Bakit ka matatakot sa ICC kung wala kang kasalanan? Ang mga Duterte ba natatakot sa ICC? Definitely, natatakot sila. Nang una nga lang 'di ba? Tumawag si Digong kay Harry Roque. Nabalitaan niya na arestuhin na raw siya. Kung hindi siya takot diyan, disregard niya lang 'yan. Hindi niya pansinin 'yan. O si Bato, kung hindi natatakot si Bato, magpo-post pa ba yan sa Facebook na sinusumbatan niya itong upperclassman niya na naghihikayat daw na tumistigo, nanghihikayat ng mga opisyalis na tumistigo against Bato? Kung hindi takot si Bato dyan, hindi siya magpo-post ng mga ganyang sentimiento. Ibig sabihin, maging si Bato, takot siya dito sa International Criminal Court. If there is nothing to hide, why be afraid of ICC? He pointed out. So either way, I would wait for the President's decision after he sees the complete briefer of the DOJ. Kaya marami excited dito sa nilalaman ng briefer na ito Ano ang sasabihin ng DOJ at ano ang magiging reaksyon at ano ang magiging desisyon ng Presidente after nitong briefer na ito mula sa Department of Justice. Deputy Majority Leader and Isabela 6th District Representative Faustino Inyo D. The 5th emphasized the importance of the President's receiving all relevant information from the DOJ before making any decision. Exactly. Dapat lang naman talaga. Dapat malaman ng Presidente lahat-lahat hindi yung filtered information dyan para mag-come up siya with the best decision. Pero syempre, ito tandaan niyo ito ka-coffee. Ano man ang maging decision ng Presidente? Let's say mag-rejoin sa ICC. Alam mo ang gagawin ng kabila dyan? Ang gagawin ng opposition dyan, ang narrative nilang pasisikatin dyan, ang pausuhin nilang narrative yan, under the influence na naman po ang presidente natin ng illegal drugs, kaya ganyan yung naging decision yan. Parang ibabato ulit nila yan sa naging stance ng presidente na tutulan itong ginagawa ng China. Kasi yan ang narrative nila, Harry Roque. Kaya ganyan yung decision ng presidente dahil na-impluwensyahan siya ng ipinagbabawal na gamot. Sa China yan sa usapin ng West Philippines yan. If ever, which I think is possible, if ever mag-rejoin si PBBM dito sa ICC, tandaan ninyo, ang magiging narrative dyan ng oposisyon, nila Digong, nila Harry Roque, under the influence na naman of illegal drugs ang naging desisyon ni PBBM. Yan ang narrative nila. Tiyak na tiyak tayo dyan. Yan ang pauusuhin na naman nilang narrative dyan. D, meanwhile, drew parallels to the previous unilateral withdrawal from the 2019 Rome Statute
suggesting that a similar move could be a possibility if deemed necessary by President Marcos. That's also a possibility if we can unilaterally enter into the same statute if we unilaterally withdraw from it before, sabi ni D. Posible yan, ka-coffee. Again, nothing is impossible. Kaya maraming mawiwindang dyan sa oras na mag-rejoin ng presidente at i-allow itong pagsiserve ng warrant of arrest dito po sa Pilipinas para kay Digong. Kaya marami na namang kinakabahan dyan Maraming kabado na naman dyan sa kampo ni Digong. Alright, sige. Ano ang say mo dyan, ka-coffee? Anong masasabi mo? Anong komento mo dyan? Ibahagi ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section, ka-coffee. Ilagay lang yan dyan sa comment box. At kung nasa Facebook po kayo, nakikinig po kayo ngayon sa Facebook, pasuyo na lang, ka-coffee. Make sure na kayo ay naka-follow na sa ating Facebook page ang ka-coffee. Click lang po ang follow sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, make sure na kayo ay naka-subscribe na. Madali lang, ka-coffee. Click lang po ang subscribe. Libre po yan, walang bayad. Sa mga kapapasok lang, attendance check tayo. Please, like lang, ka-coffee, itong video natin. Alright, sige. Ako yung magpapaalam na sa inyo. Maraming salamat, ka-coffee, sa pagsama sa akin. Ingat po kayo, ha. Paalam.